Ang Finland ay kilala sa mga nakakamanghang natural na tanawin. Kabilang ang malalawak na kagubatan at napakaraming lawa, ipinagmamalaki nito ang mataas na kalidad ng buhay. At eto nga, ilang beses na kinilala bilang isa sa pinakamasayang bansa sa mundo. So bakit nga ba masaya ang mga to? O bakit sila ang madalas manguna sa listahan ng World Happiness Report taon-taon? Ang mga rason, dito ay balanse ang trabaho at buhay. Siyempre nandyan ang magagandang pasahod, benepisyo at hindi bakbakan sa trabaho. Medya-medya lang. Trabaho, travel, relax. Maayos na tumatakbo ang mga serbisyong pampubliko. Mababang antas ng krimen at katiwalian. Isa rin sila sa pinaka-safe na bansa at suwabe ang gobyerno dito. Napaka-transparent nila sa publiko. Ayon nga sa Her Finland, legal ka na tumawag sa tax office at magmarites kung ano ang ginagawa ng isang tao sa kanyang datong sa isang buong taon. Di tulad sa Pilipinas na may malaking pondo ang mga politiko ay may confidential fund pa. Sana all. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit sila ang pinakamasaya sa buong mundo ay sila rin ang may mataas na rate ng pagpapakamatay. Ayon sa mga ulat, ang Finland ay may humigit kumulang 11.6 na kasong suicide sa bawat 100,000 katao. Ang rason ay kabiguan at kahihiyan, katulad ng Japan, Korea at iba pang mayamang bansa. Balik naman tayo sa good news. Alam nyo ba na ang Finland din ay magandang lugar para maging isang ina? Patakaran para sa lahat ng bagong ina na bigyan ng kahon ng sanggol sa ngalan ng estado. Ang mga matibay na kahon ay naglalaman ng mga diaper, kumot, laruan, damit at kutsyon para sa mga bagong silang. At ayon pa sa Visit Finland, lahat ng mga ina ay maaaring manatili sa bahay kasama ang kanilang mga sanggol sa loob ng isang taon habang tinatanggap ang alinman sa kanilang buong sweldo o mga benepisyo. Libre din ang paggamit ng pampublikong sasakyan sa karamihan ng mga lungsod sa Finland kung naglalakbay ka na may kasamang karwahe at isang bata. Isa pang ayos dito ay ang patas na batas, trapiko. Ang mga multa sa paglabag sa trapiko ay nakasalalay sa kung magkano ang iyong kinikita. So kung malaki ang kinikita mo, ay iindahin mo rin ang malaking multa. At eto pa, dito rin pala nagmula si Santa Claus. Si Santa Claus na kilala sa Finnish bilang Joulupukki, medyo masama nga lang pangalan niya dito, ay nakatira sa Finland habang nasa bansa. Maaari mong bisitahin ang Santa's Village sa hilagang lalawigan ng Lapland. Merong Santa Claus Post Office doon na tumatanggap ng humigit kumulang 700,000 mga sulat bawat taon. Dito rin sa Finland magandang matanaw ang Northern Lights na halos gabi-gabi nagpapakita sa lugar nila at gaya ng mga bansa malapit sa North Pole, minsan ay 24 oras din ang gabi dito. World class din ang diskarte nila sa edukasyon dahil isa rin sila sa mga nangungunang paaralan sa mundo. Partida pa na ang mga bata ay nagsisimula lamang pumasok ng school sa edad na 7 years old. Dito rin galing ang Nokia phone na dating patok sa atin sa Pilipinas at makakakita ka ng maraming tao nagsiswimming sa mga pampublikong lugar na hubot-hubad. Dahil naniniwala ang mga taga-Finland na ito'y mabuti para sa kanilang kalusugan. Ang Finland din ay may mas maraming heavy metal band bawat tao kaysa sa ibang bansa sa mundo. Malaki ang kultura ng heavy metal ng Finland na mahigit sa 50 na banda bawat 100,000 tao. At meron pang simbahan na heavy metal ang tugtugan. Ataw, di ba? Kung mahilig ka sa rock music, tiyak na itong lugar na dapat nasa bucket list mo. Sundan mo ako sa Facebook, paki-like, share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muling paglalakbay.